Kasi pagka nakikita mo, wala nang ginagawa, dysfunctional na yung gobyerno. O kaya, hindi mo maintindihan kung lame duck nito, ano na eh. Mga kaibigan eh. Wala na, nagkakagulo na sila eh. Ultimo sa Kongreso, tinan mo, nagpalit doon sa Appropriation Committee, ang nilagay, smuggler yata. Mga kaibigan. Magandang posisyon yun. Nakita ninyo, ibig ko sabihin, wala nang ano eh. Wala nang ano to, yung hindi na synchronize ang ginagawa nito, kanya-kanya na. Kanya. Isipin mo, sabi raw ni Bato, mamaya, babasahin ko sinabi niya. Mamaya. Balikan natin itong ginagawa ni Biko. Yan example. Mga kaibigan, kapag ka nakita mo na incompetent ang gobyerno, ang national government, ba't ka maghihintay ng ano dyan? Ano hintayin mo dyan? Pasko? Kikita mo na yung kriminal, nandun. Diba? Kitang-kita mo, andun, naggala. Nakita mo, nagbabarilan na rito ang mga hayop na yan. Baka susunod, tayo na barilin yan. Hindi na ika-crackdown yan. Yan, malaking sampal sa national government. Para ano pat inihalal kayo eh. Di ba? Yun ang pinatutunayan dito, mga kaibigan. Na pagka talagang ang isang public official ay sincere sa kanyang panunungkulan, gagawin mo yan nang hindi mo na kailangan mag-antay o umasa sa magagawa ng... nakikita mo kasi wala namang ginagawa yung national government. Bakit hindi kayo kumilos? Imbis na sila gumawa marami kang dapat gawin sa syudad di ba? Ganon din. Dito sa, halimbawa, sabi nung matandang si Briones na inutil, dyan sa DepEd, ano sabi? Hindi raw tutularan. Yung ibang bansa, katulad Japan, nagpasara ng eskwela. Lukarit yan. Ikaw, magulang tayo. Kung may mapahamak sa anak natin, hindi nyo ba naiisip yun? Hindi ba pinakamagaling sa lahat? Huwag mo na antayin may magkasakit. Yung prevention ang pinakamaganda sa lahat. Ano ba, sunog, di ba? Pag panahon ng tag-init kumakampanya pa mga hinduropot sa gobyerno, lalo na yung Bureau of Fire na Bureau of Extinguisher. Bureau of Fire Extinguisher yan Yan ang negosyo niyan mga kaibigan Di ba yung Bureau of Fire Extinguisher, kumakampanya yan ng meron pa tayong fire prevention month. Prevention. Yun ang pinakamaganda kahit sa crime. Yung prevention. Yung salita ni Briones, sa ngayon hindi pa natin dapat gawin yun. Ano salita yun sa ngayon? Kasi wala pa. Wala pang nagkakasakit. Ibig sabihin, hahantayin mo pa may yun. Ganun ang reaksyon nitong gobyernong ito. Kailangan meron muna mapahamak. Bago kumilos. Bago sila. Ngayon, ako nananawagan. Kasi hindi naman masamang ipanawagan ito. Katulad ni Mayor Vico Soto, tularan natin siya. Yun ang talagang maging attitude nating mga mamamayan. Yun din, gayahin natin si Vico Soto. Ang gawin natin, yung tungkulin natin sa mga anak natin, sa ating pamilya. Yung pinaka-importante ang kaligtasan ng ating pamilya. Pagka halimbawa, within a week, wala pa tayong, sinasabi na nga natin, yung dapat gawin ng national government, habang wala pa mag-umpisa tayo sa ganun Yung kamukha nung ginagawa pag-eleksyon may monitoring Merong centralized na isang venue na gagamitin para doon lahat pwedeng makuha ang information o kung ano ang official na stand ng gobyerno sa mga gagawing hakbang para may coordination ng publiko. Di ba? Ang publiko, may inform mo. Di ba?
Oh, dito tayo makikinig pag ganyan. Abangan natin ang update na ito. Lalo na ngayon, lumalaganap yan sa mga malalaking bansa. Oh, isipin mo yan. Mga modernong bansa yan. Ang nakakabahala, pag dito nangyari, hindi tayo moderno. Wala. At wala tayong sapat. Walang kakayahan. Ospital, wala tayo niyan eh. Meron tayo dito, may bayad. Oo. Sino magbabayad? Mamamatay ka. Pagka nga dinadiagnose, dinadala pa sa Australia eh. Baka nga gusto nila mamatay tayo dyan sa sakit na yan. Yan. Ha? Oh, mga kaibigan. So, pagka ganyan na ang nakikita natin na irresponsable na po, hindi na natin pwedeng asahan ang ating gobyerno, dapat yung ginagawa ni Vico Soto, yun ang gawin natin. Oh, halimbawa, bigyan natin ng 1 linggo kung walang gagawin ng gobyerno, 2 linggo. Yung 2 linggo, matagal yun eh. Tagal na yun. Baka hindi mo nga masabi kung kailan darating eh, di ba? Hindi na nga yun ang pinag-uusapan eh. Dahil siguradong darating. Virus yan eh. Mga kaibigan, yung sinabi nung sa Amerika, yung doktor, Hindi lang ano yan, siguradong darating. hindi na, it is not a question of kung kailan. Oo. Yan. Kung hindi, siguradong darating. Oo. Kaya, dapat tayo nakahanda. Iba yung nakahanda eh. Oo. Hindi ba? Mga kaibigan, pagka mga walang ginawa, walang reaction ng gobyerno, di ba mga eskwelahan, meron niya mga PTA, Parents Teacher Association. Para saan yan? Kaya nga, Gamitin nyo yan. Ha? mga parents, kumilos kayo. Sarilinin na natin ang Oo. paggawa ng hakbang. Tayo na mismo magdeklara sa mga anak natin na wag natin papasukin ng 1 or 2 linggo. Ngayon, para maging coordinated yan, gamitin ninyo yung PTA. Di ba? Yung organisasyon ng mga magulang. Yeah, official yan. Kasi dito, sabi ko nga sa inyo pagpapatuloy natin na bakit hindi magawa ng gobyerno yung magkaroon ng pagkakaisa. Alam niyo bakit? Kasi sa itong mga ganitong sitwasyon, para magkaisa ang tao dyan, at ang mga nasa gobyerno, ang public sector, para magawa yan, kailangan may sakripisyong kahalo. May sacrifice, katulad halimbawa, isasara mo opisina, sa ibang bansa, sinasara na ang mga opisina. Lagi na. Mga private yan, ha? Private offices yan. Ano ibig sabihin nun? Sacrifice na natin. Kesa naman mas malaki mawala sa atin. Di ba? Mamamatay naman tayo, di mas malaki mawawala. Di ba? Ngayon, dito hindi kasi greedy ang tao rito. Yun. Oo. Mapa-negosyante, mapa-nasa gobyerno. Kaya hindi nila magawa yung hakbang na yun. Wala nang ano rito eh. Wala nang relihiyon dito, wala nang kulay dito, wala na lahat eh. Kasi lahat, pwede kang tamaan yan. May kwarta ka, wala kang kwarta, tatamaan ka niyan. Bakit mo antayin yun? Ito na yung rallying point. Ang gusto nating i-stress dito, mga kaibigan, yung rallying point para ang mamamayan magkaisa. Wala. Ang mga supporter ni Presidente Duterte, ang orientation divisive. Ngayon, kung konti na lang yan, alam ko mga kaibigan Pagka ganyan, useless namang makipagtalo tayo sa kanila Kaya nga dito, pinababla ko yan Kasi hindi sila, hindi sila karapat-dapat gumamit ng social media. Mga kaibigan. Meron ngang study ngayon na yung mga troll pala, karamihan dyan may sakit sa utak.
Oo. Yan ang study, in-interview sa TV, ha. Yung nagtotroll, mga ganyan. Alam mo, sabi, yung wala siya, kinaiinggitan niya yung iba. Yun. Yan ang karaniwan. Gusto niya siguro, sikat din siya, nainggit siya sa iba, sikat. Yun ang paraan niya. Yun lang, hindi normal yun eh. Yung ganun Kaya gagawin mo. may mga sakit ho sa Oo, utak yan. Hindi normal ang takbo niyan. Ngayon, kung tayo kukonsintihin natin sila, nakikisali sila sa usapan ng matitino, hindi pwede yun. Hindi natin sila tinutulungan. Tinutulungan natin lumala yung sakit nila. Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinagot mo yan, wala. Kaya kailangan, i-block mo sila eh. Oo. Mga kaibigan, kasi yun lang ang pwede mo maitulong sa kanila eh. Lalo na sa ganyang sitwasyon, delikado yan eh. Oo. Maselan yan eh. Tama. Di ba? Sasamahan pa ng chlor. Tsaka nadadivert ang iba, ang attention, imbes na dito sa mas importanteng sama-sama nating harapin, kamukha nung ginagawa sa Singapore. Yun ang mabigat eh. Yun ang kontrabida ngayon eh. Yung coronavirus. Oo, Yung meron effect. pa eh. Meron pa, Peter eh. Sandali Tapos sa Korea pala, nagsara muna yung Hyundai. Nagsara muna yung isa pang kumpanya ng sasakyan. Ganyan ang nangyayari ngayon. Recession eh. Ito ang Yan ang mangyayari. pinakamabigat Magkakaroon na na recession. Sa buong mundo sa kasaysayan, magiging pinakamabigat daw na recession ito. Pag nagkataon. Bagay, nasa Biblia yan eh. No? Siguro yan yung sinasabing magkakaroon ng matinding... Kapigatian na Yan. hindi pa nangyari kailanman. Oo. Recession yan. Kaya kailangan maghanda na tayo dyan eh. Lalo na kung walang clear na direction ng gobyerno. Kasi Lalo na sa bansa natin. kaya tayo may gobyerno, dyan mapapatunayan yan eh. Alam nga naman magkanya-kanya na tayo. Gagawin natin yung kanya-kanya para sa sarili natin. Pero kailangan magkaisa tayo kamukha ng ginawa sa Singapore. Kasi pag nakita ng gobyernong ganyan, mapapahiya yung mga yan. Di ba? Hinihihiyain natin sila eh. Mga kaibigan, sa kawalan nila ng tamang Aksyon. pagtupad sa kanilang tungkulin.